The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ayan, isang magandang araw. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ayan, bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor, Sir Dionisio G. Alvindia, Director 4, Sir Joel V. Dator, Director 3, Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, and Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Siyempre, binabati rin po namin ang aming mga section heads sa STIPS and sa STIDS, si Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Best GS Magararu. At siyempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-field work, sa ating mga magigiting na security guards, at sa ating mga drivers na kasalukuyan pong nasa travel. Naway lagi po tayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan. Sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness ng agrikultura sa ating bansa. Sa huling episode po ng Usapang RCEF ay pinag-usapan po natin ang pagkakaiba ng traditional harvesting at mechanized harvesting kasama si Engineer Ryan J1 mula sa Technology Management and Training Division ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Kaya kung na-miss nyo ang mga previous episodes natin ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa ating YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. O maaari nyo po ulit mapakinggan ang replay tuwing Sabado sa Radio Agri 90.1 FM. And please do like and follow the official Facebook page po of the RCEF Mechanization Program. At kung gusto niyo naman po makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization and Extension Program sa unang 6 na taon, i-check nyo lamang po ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report at ilalagay po namin yung link sa comment section. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po natin at pakinggan ang Balitang RCEF. RCEF Technical Briefings isinagawa sa pangunguna ng Technology Management and Training Division o TMTD, 2 technical briefing on the operation and maintenance ng 4-wheel drive tractor
at rice combine harvester sa ilalim ng RCEF Mechanization Program ang isinagawa para sa 23 Qualified Farmers Cooperatives and Associations o FCAs mula sa Tapok City, Kalinga at Butuan City, Agusan del Norte noong October 10. Layunin ng aktibidad na turuan ang mga benepisyaryo ng tamang paggamit, maintenance at basic troubleshooting ng mga makinaryang RCEF para masiguro ang ligtas at maayos na operasyon. RCEF Training Course idinaos sa Bukidnon. 4 na Farmers Cooperatives and Associations o FCAs ang sumailalim sa on-site training course on the operation and maintenance of rice machinery na ginanap sa Valencia City, Bukidnon noong October 13 to 15. Sa aktibidad na ito, aktwal na tinuruan at ipinakita sa mga farmers ang tamang paggamit ng pagmimintina ng 4-wheel drive tractor at rice combine harvester. Layunin itong mahasa ang mga operator at member ng bawat kooperatiba para sa mas maayos at episyenteng paggamit ng mga makinaryang RCEF. PhilMec nagbahagi ng kaalaman sa mga AEWs. Bilang suporta sa patuloy na modernisasyon ng sektor ng agrikultura, dumalo ang PhilMec sa pangunguna ng Technology Management and Training Division o TMTD upang magbahagi ng dagdag kaalaman sa mga Agricultural Extension Workers o AEWs sa ginanap na training on rice mechanization sa ATI CAR noong October 13 to 17. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga AEWs sa paggamit at pag-promote ng mga modern mechanized technologies para sa rice production. Sa pamamagitan ng kanilang natutunan, inaasahang mas matutulungan nila ang mga magsasaka at mapapalakas ang food security sa kani-kanilang lugar. RPS Needs Assessment isinagawa sa Quirino at Isabela. 2 RCEF Qualified Farmers Cooperatives and Associations o FCAs at isang Provincial Local Government Unit o PLGU mula sa Quirino at Isabela ang sumailalim sa Enterprise Needs Assessment na isinagawa ng Enterprise Development Division o EDD noong October 15 to 16. Layunin ng aktibidad na masuri ang operasyon ng Rice Processing System o RPS mula sa pagbili ng palay, pagpoproseso ng bigas hanggang sa marketing ng kanilang produkto. Kabilang sa mga lumahok ay ang Difon Saranay Development Cooperative, Providers Multipurpose Cooperative at ang Provincial Local Government Unit ng Isabela. Exploratory meetings para sa RPS isinagawa. Isinagawa ng EDD ang 2 exploratory meeting kasama ang DTI Nueva Ecija noong October 2 at Land Bank of the Philippines noong October 14 upang talakayin ang mga programang maaaring makatulong sa mga benepisyaryo ng Rice Processing Enterprise o RPE sa aspeto ng marketing at pinansyal na suporta. Layunin ng mga pagpupulong na ito ang mapalawak ang ugnayan ng PhilMec sa iba pang ahensya ng pamahalaan, matukoy ang mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng operasyon ng mga RPE, at makabuo ng mga konkretong hakbang para sa tuloy-tuloy na suporta sa mga benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program. Lanao del Norte tumanggap ng 31.1 million pesos na halaga ng makinarya. Formal na isinagawa noong October 16 ang Provincial Machinery Turnover para sa mga magsasaka ng Lanao del Norte na may kabuuang halaga na mahigit 31.1 million pesos sa ilalim ng RCEF Mechanization Program. Tumanggap ang 1st Congressional District kabilang ang Bayan ng Baroy ng 2.3 million pesos na halaga ng 4-wheel drive tractor, samantala nakatanggap ang 2nd District na kinabibilangan ng Lala, Kapatagan at Sapad ng 28.7 million pesos na halaga ng makinarya
kabilang ang 4-wheel drive tractor, rice combine harvester at village-type rice mill. PhilMech ibinahagi ang mga programa sa Region 9. Nagkaroon ng courtesy call ang PhilMech sa pangunguna ni Director si Joel V. Dator kay Provincial Administrator Lyndon Calica ng Lanao del Norte at Acting Provincial Agriculturist Engineer Halandoni P.T. Ilan, gayon din kay Regional Executive Director Venere Delig ng Zamboanga Peninsula noong October 16. Layunin nitong talakayin ang mga malaking programa ng ahensya tulad ng RCEF Mechanization Program na maaaring makatulong sa mga nasabing lugar. RCEF 2.0 formal na inilunsad sa Northern Samar. Sa pag-arangkada ng ikalawang phase ng RCEF Mechanization Program, formal na inilunsad ang programa sa Northern Samar noong October 17 sa Sumoroy Hall, Catarman sa nasabing probinsya. Kasama sa aktibidad ang pagbabahagi ng mga bagong serbisyong handog ng RCEF 2.0 upang mapalakas ang koordinasyon tungo sa mataas na productivity ng mga magsasaka mula Region 8. Pinangunahan ang programa ng Department of Agriculture RFO 8 kasama ang PhilMech, PhilRice Bohol, ATI-RTC 8, TESDA Northern Samar at DBP Northern Samar. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para naman po sa mga karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMech o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmech.gov.ph. Ayan, ngayong episode naman po ay makakasama po natin si Engineer Elcid L. Garcia, Project Assistant 2 mula sa Technology Management and Training Division or TMTD ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayan, ibabahagi po sa atin ni Engineer Elcid ang kahalagahan at benepisyo ng rice combine harvester tuwing harvest season. Ayan. Good morning po, Engineer. Ayan, baka may gusto po kayong batiin. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po una yung aming division chief na si Engineer Bartolome Tesorero at yung mga kasama ko po sa RCEF team sa TMTD at syempre binabati ko rin po yung lahat ng nanonood sa atin ngayon. Ayan. So sir, first time niyo po bang ma-invite sa radio program? Yes po. Ito po yung unang invitation ngayon sa maging speaker sa Radyo Agri. So mukhang confident naman si Sir, di siya nakabahan. So Sir, umpisahan na po natin ng ating talakayan. Sige. So, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners and viewers kung ano ang rice combine harvester at bakit mahalagang ibahagi po ito sa makabagong pagsasaka? Ayan. Yung atin pong rice combine harvester ay isang makinarya kung saan pinagsama yung operation noong pag-harvest at pag-titresh o pag-iik sa palay sa isang proseso o sa isang daan ng ating makinarya. So nakapaloob dito simula doon sa reaping kung saan pinuputol at kinukuha yung palay natin papunta doon sa threshing kung saan naman hinihiwalay yung butil ng palay doon sa mga rice straw. Kasunod po is yung cleaning kung saan aalisin yung mga impurities doon na sumasama sa butil ng palay hanggang doon po sa ating bagging kung saan naman ay isasako na natin yung na-harvest nating palay. Ngayon, napakalaking tulong po na maibahagi itong ganitong makinarya sa ating mga farmers. Unang-una po kasi nakakatulong po ito sa pagpapababa ng cost o gastos sa pagpapaani kumpara doon sa manual na o traditional na pag-harvest. Sunod po ay yung ating unit na rice combine harvester ay nakakapagpababa din na ang losses sa pag-aani. Yung mga nasasayang natin na butil na nalalaglag doon sa manual at traditional. Kaya pala siya, sir, naging combine harvester kasi magkasama na yung process niya. Yung sa ati yung rice reaper. Di ba, parang pinuputo lang siya and then kailangan siyang ipasok sa thresher. Yes. Ayun. Kaya siya naging rice combine harvester. Ayan. Ano-ano naman po, sir, yung
features and specification po ng rice combine harvester na ipinapamahagi po ng ng RCEF Mechanization Program. Ayun po. So yung basic specification po ng mga pinapamigay natin ay 70 to 75 horsepower na 4-cylinder diesel engine, yung makina ng ating combine harvester, at meron po siyang minimum cutting width na 1.6 meter. So yan po yung lapad ng pinaka-reaping section natin, yung kanyang panggapas. Ayan po. At yung output type naman sa kanyang output system ay bag discharge. So ibig sabihin, so isinasako na yung mga grains kapag siya ay lalabas na. Ano po? At ang kanyang field capacity o yung kanyang kayang anihan na area sa isang araw ay nasa 3 to 4 hectares. So kung mapapansin na natin na kumpara doon sa traditional o sa maliliit na machine, ay malaki yung area na kanyang natatapos sa isang araw. Merong mga unit din po tayo na pinapamigay na naka-steering wheel, no? Hindi siya kasi yung karaniwan is joystick. So meron na rin po tayong pinapamigay na naka-steering wheel na combine harvester para doon sa mas madaling pag-maneuver doon sa ating field. Ngayon po, kung nakatanggap po ng makinarya, meron din po itong kasamang trailer bed at water pump para po mas mapadali yung paglilinis doon sa ating unit. Sir, so sa anong uri naman siya ng lupa o kondisyon ng taniman pinaka-angkop yung gamitin yung rice combine? Ayun po. Hanggat maaari po, dapat bago tayo mag-schedule ng pag-aani, at least 10 to 14 days ay madrain na natin yung pinakapalayan natin, no, para siguradong matuyo yung pinaka-lupa, no. Iwasan natin na gamitin yung ating mga combine harvester sa medyo matubig na lupa o yung malalim na putik, kasi po ang tendency nun is mabalaho o malubog sa putik yung combine. Ayun. Paano naman po, sir, makakatulong yung rice combine harvester sa pagpapabuti po ng kita at pagbabawas ng pagkalugi ng ating mga magsasaka? Ayun, unang-una nga po na nababawasan yung gastos sa pagpapaani kumpara doon sa manual o traditional na pag-harvest, no? Kasi karaniwan po kasi pag manual, sa isang hektarya nasa 10 to 15 person yung kailangan mo. At the same time is hindi natatapos agad. Minsan umaabot ng 2 kapag may delay. So doon pa lang sa cost na gastos is makakatipid na yung ating mga farmers, no? Isa pa po, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, na mas nakakabawas siya sa losses natin. Nung nasabi po nung nakaraang mga RP, yung shattering loss na tinatawag natin sa palay. So yung shattering loss is yung pagkalaglag ng butil, no, kapag ginagalaw natin, no. Sa manual harvesting po, maraming movement o maraming paggalaw yung palay, no. Pagkagapas nila, ihilera pa nila yan hanggang sa matapos yung buong field, tapos kukunin nila, ikakamala nila, ililipat nila ng pwesto. Pag iti-trash, ililipat na naman ng pwesto. So maraming movement, maraming nalalaglag. So mataas yung shattering loss natin. So kapag kukumpara natin sa combine harvester, no, so once na pumasok siya sa machine, andun na lang yung pinakabutil. So lalabas at lalabas yung pinaka-grain natin. Hindi siya malalaglag doon sa lupa. So nakakatulong siya, no? Yung losses na yon, kung halimbawa ay meron kang 100 bag, umaani ka ng 100 bag nung manual, tapos mataas yung losses mo sa pag-harvest pa lang, ay makikita mo na kung may 5% loss ka sa 100, meron kang 5 bag na nasasayang. Kumpara sa combine harvester na napakaliit lang nung kanyang losses. Ayun. Pag rice combine harvester, diretso na sa sako. Diretso sa sako. Ayun. Sir, ilang usually yung laborers pag ganun po? Pag gumagamit ng rice combine? Ng combine. 3 lang naman po yung kailangan doon. Yung operator, tapos yung 2 bagger. Okay po. Tapos, syempre, yung bayad doon sa ating machine kung tayo ay nagpapaupa lang. So, mas tipid talaga. Ayun, tipid siya. Again, makakatipid sa cost, sa pagbabayad ng mga laborer. Tapos, mas mabilis. And then, tipid din sa oras. Tipid sa oras. Ayun. Tsaka yung mababawasan yung post-harvest losses. Ayan. Ayan, mga karadyo agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo tungkol sa kahalagahan at benepisyo ng rice combine
harvester. Ayan. Sa mga mayroon pa pong katanungan o nais klaruhin tungkol sa ating topic ay maaari nyo po yan itanong sa ating comment section. Huwag po muna kayo aalis mga karadyo agri at magbabalik po si Engineer Elcid. Yes, so para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga focal person by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte,
you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingal Paloma or you may visit her at DA Caraga, PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan po ang mga regional focals and PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung mayroon po kayong mga katanungan regarding sa application po ninyo sa upang maging beneficiaryo ng RCEF Mechanization Program. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay magbabasa po muna tayo ng comments at pagbati mula sa ating live viewers. Ayan. So, mula sa ating Facebook page. Ayan, sa mula DA PhilMec. Ayan. Ayan. Good morning po from Aluminit Santor Farmers Irrigators Association. Ayan. Good morning po kay Ma'am Oday Gayudan. Ayan. Good morning din po kay Sir Porfirio Regencia from Makulapnit. Ayan. Farmers Association, Santa Cruz, Marinduque. Yes, ayan. Good morning din po kay Sir Roblito Cadiente. Ayan. Good morning po mga sir and mga ma'am from Magdalena Apang, Suiza. Ayan. Thank you po. Mabuhay po kayo sa PhilMec. Ayan. Thank you po. Ayan. So, syempre, nagbabalik pa rin din po si Engineer Elcid M. Garcia, ayan, from TMPD, para po sa ating pagpapatuloy na ating talakayan. Sir, ano po yung mga karaniwang pagkakamali o maling paggamit ng mga operator na dapat iwasan sa paggamit ng rice combine? Ayan, bago po sagutin ni Sir Elcid ang ating katanungan, ayan, babatiin po muna namin ang ating bisita from DOST. Si Dr. Julius Cesar Sikat, ayan, DOST Central Luzon Regional Director. Ayan, and kay Miss Lady Mel Sikat, Provincial Director ng DOST. Ayan. Siyempre, we're also acknowledging the presence of our Director 4, Sir Junicio G. Alvidia. Ayan, good morning po. Ayan, para ipagpatuloy po ni Sir yung ating kasagutan kung ano nga po ba ang karaniwang pagkakamali o maling paggamit ng mga operator na dapat iwasan po sa paggamit ng rice combine harvester. Okay po. So yung mga na-encounter po namin na napapansin sa field is,
una ay yung nag-over RPM yung ating mga operator. So tinataasan nila, nilalagpasan nila yung recommended na RPM doon sa ating combine harvester. Ano? So ang mangyayari po doon kapag masyadong malakas yung RPM is maraming natatapon na palay. Kasi pag masyadong malakas yung puwersa ng machine, hindi nalilinis o hindi nasasala masyado yung pinaka rice straw natin at yung palay. So ang mangyayari, malakas din yung blower, tumatalsik palabas yung palay. Ano? Para maiwasan po ito, lahat po naman ng unit ng ating combine harvester sa kanilang tachometer, meron tayong tinatawag na green zone. So may markings na po yon na dapat hanggang doon lang yung RPM kapag operation. Ayun po. Kasunod po, na isa pang napapansin is yung mabilis na pagpapaandar ng combine harvester. Halimbawa, nagmamadali yung ating operator, siguro maraming trabaho aanihin. So, mabilis siyang nag-harvest. So, kapag ganun po, puno pa yung threshing drum, tapos pasok siya ng pasok ng palay, nagkakaroon po tayo ng bara doon sa ating feeder house o yung conveyor na nagko-connecta roon sa simula sa reaping section tsaka doon sa threshing section. So pag yun po ay nagkaroon ng bara, siguradong hihinto sa operation kasi kailangan munang alisin yung bara. So madedelay lang lalo yung operation. At isa pa pong nakita namin ay yung maling pag-engage ng mga lever, lalo na yung threshing lever at saka yung reaping clutch lever. No? Napapansin namin, yung iba, ang ginagawa, inaabot muna nila yung RPM, pinapataas muna nila yung RPM bago nila i-engage yung pinaka-lever natin, bago ma-activate yung threshing at yung reaping. So, ang mangyayari po kasi, mga belt and pulleys po yon, kapag mataas na masyado ang RPM at in-engage mo yung belt, so pwede siyang mag-slip at pwedeng maputol yung belt natin. So, masisira yung makinarya. So, ang tamang process po doon is engage muna yung mga levers, tsaka lang papataasin yung RPM kapag mag-operation na. Ayun. Nabanggit niyo po, sir, na kung minsan ay mabilis magpatakbo yung mga operator. Yes. Ano po yung recommended na bilis ng paggamit po ng RCH para maiwasan po yung pagbabara? Ayun, yun po. Yung ating RPM na recommended sa ating rice combine harvester is nasa 2,400 to 2,500 RPM. Yung iba po kasi, hindi pa tapos o hindi pa dire-diretso nabubulunan yung thresher. So, ang dapat lang po is yung katamtaman lang, tama lang yung speed natin. Okay, may control naman tayo. So, wag nating isasagad pag mataas yung RPM. Yung pinaka-lever natin, yung nagko-control sa speed. Yung iba kasi sinasagad para mabilis nga naman yung ating nagmamadali. So, importante din kaya may green zone. Tama ba, sir? Yun, yes. Makikita nila doon. So, sir, ano naman yung mga hamon na maaring maranasan po ng ating mga magsasaka sa paggamit ng rice combine at paano ito masusolusyonan? Yung pinaka-common po na talagang nangyayari is nalulubog yung ating combine harvester, yung nababalaho po siya. So, na may iwasan naman yon kung yun nga po, papatuyuin muna natin yung ating field. So, kailangan mo nang i-drain yung tubig, siguraduhin matigas yung lupa. Kasi nga po, kapag medyo putik yan at medyo malalim, nahuhukay siya nung ating crawlers, no? Yung gulong nung ating combine harvester. So, once na nahuhukay yan at sumiksik yung mga putik doon sa mga roller naman nung ating gulong, so hinahirapan na siyang magpaandar. So, dapat po talaga ay madrain muna o mapatuyo yung ating palayan. So, isa pa po na problema na makakaharap ng ating mga farmers is yung napuputol yung mga cutter blades ng ating reaping section. No, napuputol yon kapag yun po ay may tinamaang matigas na bagay. Halimbawa, may bato sa ating field o may bakal na nakatanim. So, may iwasan yon dapat, kaya napakahalaga po nung ating pre-inspection o mag-i-inspect tayo ng field bago natin ipasok yung ating rice combine harvester. Siguraduhin natin na walang mga debris, walang mga bato o bakal sa field para maingatan natin yung ating makinarya. Ayun. Sir, ano naman po yung maipapayo nyo sa mga magsasaka na nais gumamit ng rice combine harvester? Ayun po. Yung gantong po natin unit, kailangan po talaga yan sa panahon po ngayon. Kasi po nauubos na yung mga laborers natin o yung mga manggagapas. Hindi lahat ng area ay available yung madaming manggagapas. So, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng delay doon sa ating harvest. So, nababawasan pa yung quality at yung dami ng naaani natin. So,
kailangan niyang gamitin yung ating combine harvester para mas mapanatili yung productivity ng ating palayan. So, siguraduhin lang po na kapag tayo po ay mag-ooperate o gagamit ng combine harvester ay dapat ay may sapat na kaalaman o training yung mga operators natin, no, para tama yung pagpapatakbo ng ating combine harvester, no. Isa pa po is dapat marunong tayong mag-maintain at maglinis ng ating makinarya, no. Dapat siyang alagaan, no? Dapat lagi siyang nililinis tuwing pagkatapos ng operation. Dapat maalis yung mga putek na nakadikit doon sa kanya kasi yun po yung nagkukos ng pagkakalawang. At once na ang bakal ay kinalawang, so hihina at madali siyang masisira. Kaya naman po, sa lahat po ng beneficiaries natin sa RCEF ay nagpo-provide din po tayo ng libreng pa-training sa ating mga operators, no, patungkol po doon sa operation and maintenance ng mga makinarya natin pang bukid. Para naman siguradong magagamit ng tama at maaalagaan natin yung mga makinaryang ibinibigay sa atin. Ayan, hindi pwede na tatanggap lang ng makinarya tapos hindi mo naman alam i-operate. Ayan, tsaka hindi mo rin alam i-maintain. Ayan. Kaya napakahalaga talaga nung mga pa-training ng DMTD, sir, diba? So, yun. Ayan, maraming salamat po Engineer Elcid sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at mga paalala syempre para sa ating mga magsasaka. Kung meron naman po kayong mga katanungan at nais linawin sa topic natin na ito ay maaari po ninyo kontakin ang Technology Management and Training Division o TMTD sa kanilang email tmtd@philmec.gov.ph. Ayan. Yan. So, huwag po muna kayong aalis, mga Karadyo Agri, at sabay-sabay nating panoorin ang boses ng magsasaka at pakinggan ang karanasan at kwento ng ating mga benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program. Ako po si Ginoong Eduardo Ariola, presidente po ng Kalingkamasan Farmers Association ng San Juan, La Union, sa tanggapan po ng PhilMec. Ito po ay napakahalaga sa ating mga kasamahan sa asosasyon sa kadahilanan na sa ngayon at least mapapanatili na nilang maayos, mabilis ang kanilang pagsasaka. Mapababa nila ang production cost at may tataas ang kanilang production sa taon-taon. Unang-una gusto ko pong pasalamatan ng mga namumuno sa ating agrikultura, sa ating namumuno sa ating bansa sa pamamagitan ng mga pamimigay ng mga kakailanganin nila sa pagsasaka. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa La Union. Naway makatulong po ang makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. At dito na po nagtatapos ang episode natin tungkol sa kahalagahan at benepisyo ng rice combine harvester tuwing harvest season. Ayan. Maraming salamat din po kay Engineer Elcid Garcia mula sa Technology Management and Training Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayan. So, ayan. Thank you po, sir, sa inyong time sa pagbibigay impormasyon sa ating mga magsasaka. Ayan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod, ako po muli si Gian. At ako naman po si Pia. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec.
We are located in Acme Kern Building, Filmec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM Filmec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM.